Mga kasama, pakitignan ang malaking screenshot. Huh? Ha? Imposible. Bakit naging cartoons? Peppa Pig? Paano nalaman ang gusto ko niyan? Ikaw, Mukhang hindi ka pa sapat na pinokol dati. Ay naganap ulit ng problema para sa mama ko? naiintindihan ko na. Ikaw yon. Kayo ang nagpalit sa mga ebidensya. Nandito na, Sanshoy. Itong nakuha ko mula sa bahay. Palim ko itong kinuha. Narinig ko sa papa ko, mukhang napakahalaga nito. May kinalaman nito sa pagsira sa mama mo. Niligtas mo ako noon. Hindi ko pwedeng hayaang may mangyari. Ako ang gumawa niya, kahit bahagya lang. Ano ngayon magagawa mo? Bakit kayo nandito? Alam namin na may umapi kay mama, kaya agad kami pumunta dito. Ang babae ni Chin Minghua. Ako lang ang may karapatang mga pe. Wala nang iba. Kahit sino man, hindi niyo siya pwedeng hawakan kahit isang daliri. Tama, si mama at papa lang pwedeng mga pe. Kayong lahat, sino man sa inyo, huwag niyong balaghawakan siya. Tigilan niyo ng kalokohan. Hoy, hoy, hoy! Papakita ng lambingan. Sa bahay niyo gawin yan. Ito'y pulong ng mga shareholders. Ngayong gabi, malinaw ang usapan. Kailangan mo bitaw si Gu Qinsheng. Kung hindi, Wala kong hindi. Ang Jianxing Group ay pagmamayari lang ng mama ko. Kayong lahat, huwag niyong balagagawin ito. Ito ang sinasabi ko. hoy, batang pasaway. Hindi pa tapos ang pananakit mo sa akin noon. Bumalik ka pa? Ano bang kalokohan ito? Binabalaan kita. Ang Jinxi Group, akin lang ito. Ano bang ginagawa niyo? Tapusin niyo na siya! Ay! Ay! Mama, magaling ba ako? Simula ngayon, nandito na ako. Wala nang makakapi sa'yo. Sige. Huwag kang lumapit! Huwag kang lumapit! Kung hindi ka lalabas, ang natitirang buhay mo, mukhang kailangan mo na ng wheelchair. Hindi ko inaasahang sa ulap na ito. May taong nandito. Mr. Wang Xiao, ang batang ito, sinayang niya ang plano namin. Dahil nandito na ang lahat ng shareholders ng Jinshu Group, magpapakilala na lang ako. Ako ay mula sa Kyoto, ang tagapagmana ng Wang family, si Wang Xiaotian. Wang Xiao? Nangunguna sa skyscrapers ng Wang family, isa sa pinakamalaking grupo. Gusto naming palawakin ang Yunsheng at makikipagtulungan kami sa Jinshu Group. Magbibigay kami ng 5 billion initial investment. 5 billion? Kung makuha ito ng Jinshu Group, ang 5 billion investment, talagang malaking magiging kinabukasan nila. Ang pagtutulungan ng Wang family at Jianxing Group ay isang malakas na alyansa. Ang ganito ng magandang bagay, dapat may patupad. Oo. Ngunit may isa kong hiling. Si Gu Jingyan ay kaibigan ko. Kaya gusto ko, ang magandang bagay na ito ay mapunta sa kanya. Wala namang problema yun, di ba? Sa mahabang panahon na ito, alam namin na si Vice President Gu na palaging naglilingkod sa grupo, lahat tayo nakakita. Ngayon hindi lang niya makukuha ang Yunhai Project. Kung makipagtulungan din sa Wang family, sang-ayon ako na tanggalin si Gu Qingshan bilang CEO ng grupo at hayaan si Vice President Gu na maging bagong CEO ng grupo. Ano sa tingin ninyo? Lahat kayo bahagi ng grupo. Inaalay niya ang buong buhay niya sa grupo. Ngayon naman, ang grupo natin ay nasa critical na yugto. Sang-ayon ako na si Gu Jinyan ay maging CEO ng grupo. Ako rin ay sang-ayon. Ako rin ay sang-ayon. Ako rin ay sang-ayon. Kayo? Nakalimutan niyo na magkabuti ng President Gu noon? Maganda ang ginawa ni President Gu para sa atin. Pero sa kaunlaran ng grupo, hindi tayo pwedeng padalos-dalos. Tama. Ganito ba talaga ang mga tapat na lingkod ng Jinshu Group? Para sila mang bilyon lang, ay agad ang talikuran ng grupo? Nakakatawa. Para bang pinapakita lang nila ang kanilang hangal na halaga? Ano ka ba? 5 bilyon lang? Ang yabang mo! Talaga nakakatawa! Nakita mo bang 5 milyon? Huwag kang magsalita ng kalokohan, probinsyano. Kung talaga naman makakakuha ng 5 bilyon,
Bakit pa natin tatanggalin siya sa posisyon bilang CEO? Walang kwentang binan. Ito ba ay may karapatan kang magsalita? Mama, binubuli ba nila kayo? Walang problema. Kaya naman ni Mama. Paano mo naman kaya yan? Ayon sa pagkakaalam ko, wag mo na lang banggitin ng 5 bilyon. Kasi kahit 5 milyon, hindi mo pa magagawa. Huwag yung saktan si Mama. Gusto niya ng pera? Meron ako ng 3 milyon. Kaya na hindi oras na para manggulo. Hindi magagulo ng 3 milyon. Talagang may pera ako. Itang kinikita ko sa mga sideline ko. Tita, tingnan niyo kung magkano. Sancho maniwala po kayo sa akin. Talagang may pera ako. Ano pinsan? Umabot ka na ba sa puntong umaasa ka sa batang nagraraket? Kung kaya niya maglabas ng pera, luluhod ako at hihingi ng tawad sa'yo. Ano? President Go. May laman ng card na to. 100 bilyon. Ano? Sanchoy, paano ka nagkaroon ng 100 bilyon? Mula bata pa ako, kasama ko si Papa. Ang mga tiyo at matatanda ay lumulod para lang ipakuha sa akin. Kaya tinanggap ko na lang. Sa pag-iipon ng pera, umabot na sa ganyang halaga. Lumulod pa rin pa ko sa iyong pera? Ano bang ginagawa ng Papa mo? Mama, ibibigay ko sa iyong perang ito. Kapag ganito, hindi ka ba nilitatangan sa pwesto? 100 bilyon? Kapag pumasok ang Wang family sa Jinshu Group, gamit ang mga koneksyon ng pamilya namin, maaabot namin ang buong bansa. Hindi kayang tumbasan ng 100 bilyon ang halagang yon. Tama! Basta makuha niyang Master Go ang Yunhai Project, ang magiging halaga nito ay hindi masukat. Tama ang sinabi niyang Master Wang. 100 bilyon plus Wang family. Wang family ang pipiliin ko. Hindi pa rin sapat? Ma, huwag kang mag-alala. Meron pa ko rito. Sige. Kahit alin lang ng card ay tig-100 bilyon, tama? Tingnan mo itong ilang dosenang card ko. Ibig sabihin, trilyonaryo na ako. Akala mo ba wala akong pera? Ano? Isa na namang 5 bilyon? Sinasabi ko na, hindi pwede ilagay lahat ng itlog sa isang basket. Kaya hinati ko sa 3 bahagi. Hinati sa 3? Sandali! Pwede ring 300 bilyon na lang? Anong ibig sabihin yan? Bakit niyo ko tinitingnan ng ganito? Hindi pa sapat ang 5 bilyon? Paano kung 300 bilyon? Ngayon, ang Jinshu Group ay mabilis na pag-unlad. Talagang hindi tama ang pagpalit agaw ng leader sa huling sandali. Iminumungkahi ko na ipagpatuloy ni Miss Gu ang pagiging presidente ng kumpanya. Hindi ko inakala na sa likod ni Miss Go, may sumusuport ang mataas na tao Mukhang ang Jinshu Group ay may magandang kinabukasan. Sumasangayon din ako na sa Miss Gu ay pagpatuloy ang pagiging presidente ng Sangayon din Jinshu ako. Group. Sangayon din ako. Sang-ayon din ako. Ngayon, lumuhod ka at tumingin ng tawad kay Ching Shen. Wang Xiao, patawarin mo ako. Hindi ko alam ang pangalan mo. Sino ka ba? Ako ang asawa niya. Siya ang mama ko. Mukhang ayaw mo na magsalita. Kaya huwag mo na akong sisihin. Ito ay dahil sa sarili niyo. Gusto mo bang makipaglaban? Mr. Rasitsu, tulungan mo kong alisin ang mga hadlang. Pagkatapos nito, tsak na may handog ka. Jiming Wang, matagal na kitang hindi nakita. Ikaw pala ang hari ng Raksasa. Wujian Shura, iyan ang lugar na pinapangarap ng lahat na magdirigma sa mundo. Ang makapasok at magkaroon ng ranggo doon, ang nanganguhulugan na isa kang tunay na makapangyarihan. Lumuhod ka na sa harap ko. Tingnan natin kung makapagyabang ka pa. Kapag kumilos ng hari ng Raksasa, siguradong madudurog ang buong katawan mo. Gagawin kitang mabuhay na mas mahasol pa sa kamatayan. Siya lang ba? Hindi pa sapat. Sa utos ng pinunong tagapamahala, inaaresto ko kayong mag-ama para ibalik at magulat. Buhay man o patay, kailangan may maipakita. Sanshoy, kabisado mo na to. Hindi na ako makikialam. Nagpunta ka ba rito para bigyan ako ng pera? Mingwang, pabalikin mo si Sanshui. Pandirig mo siya sa Ujin Shura. Hindi siya madaling kalabanin. Ayos lang. Malaking inilakas ni Sanshoy nito mga taon. Sakto lang siyang gawing panubok. Ikaw? Sanshui, bumalik ka dito. Ma, ayos lang ako. Uunahin kitang bugbugin. At isusunod kong ama mo.
Hiwang humika ng langit! Hey! Walang aninong kamao! Hindi maaari! Paano ka naging ganito kalakas? Gaya ng dati. Munting Reyna, ito nang ipon ko sa mga nagdaang taon. Nandito na lahat. Ano ang password? Gaya ng dati. Sige na, huwag ka nang umiyak. Sanchoy, ganyan ka ba palagi humihingi ng pera? Siya ang may kasalanan ngayon. Manahimik ka. Kaya nagbigay ka ng pera, pagbibigyan kita, umalis na kayo. Sandali. Kayo lang ang pwedeng umalis. Kailangan siyang manatili dito. Teka, hindi niyo ko pwedeng iwan dito. Wang Xiao, hindi mo ko pwedeng iwan mag-isa dito. Ang usapin ng Jinshu Group ay wala akong kinalaman. Wang Xiao! Wang Xiao! Wang Xiao! Ano namang balak mong gawin ngayon? Ayos lang ba siya? Ma, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Humingi ka ng tawad. Mr. Zhang, nakita ko kayo simula pagkabata ko. Tulungan niyo ako. Huwag kang makialam ng basta-basta. Ito'y pribadong usapin ng pamilya ko. Kahit ako'y nakakatanda, hindi ko pwede makialam. Mrs. Lee. Magaling. Ang galing niyo. Ang nagsabing maglilingkod sa akin bilang presidente, kayo rin. Ngayon, kayo rin ang nag-uusig sa akin. Huwag kayo mag-uusig ng basta-basta. Lahat tayo mga shareholders ng grupo. Paano magiging pribadong ganito? Wala kayong karapatang basta-basta pag-uusapan. Kung sino maging presidente ng grupo, malinaw na sa akin. Alam ko na. Kung sino nagbibigay sa inyo ng pera, siya ang sinusunod ninyo. Dahil malinaw na ang usapan, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Mga negosyante tayo. At negosyo ang inuuna. Kaya kung kaya mo kaming yumaman, sangayon kami sa'yo. Ngayon, malakas ang puwersa ang nasa likod ni Miss Gu. Kaya siyang sinusuportahan namin. Lahat ng ito ay para sa kinabukasan ng grupo. Kung sino makapagbibigay sa amin ng mas malaking kita, siyang susuportahan namin. Tama ba? Ate, alam ko nagkamali ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Kahit isang beses na lang. Gujin yan. Kung ako sana mapalis ngayon, ano kayo maging kahihinatnan? Hindi mo na kailang sabihin pa. Alam ko na. Simula ngayon, wala ka lang posisyon sa Jinshu Group. Umalis ka na. Sige, aminado ako ngayon. Sabi ng papa ko, ang nagsisinungaling ay hindi mabuting bata. Sabi rin niya, sa kaaway, dapat walang awa. Paano posible na sa loob lamang ng isang taon, paano kaya umunlad si Qin Miao ng ganito? Mr. Rasha Wang, ikaw nag-iisang nangungunang 10 mandirigma sa Wujian Shilu. Nasa pinakamataas sa antas ng mundo. Paano ka natalo ng isang batang babae? Kahit maliit ang tingin mo sa kanya, isa siyang Wujian Shilu na pinapahirapan ng napakaraming tao. Ang maliit na bruha, hindi ko inasahan na ngayon na mas makapangyarihan pa siya kaysa sa akin. Ano na ngayon? Ang Jinshu Group, hindi natin nakuha. Ang plano ng pamilya Wang ay mawawala ng bisa. Huwag ka magalala. Ang direktor na Purgatorio, malapit ng sugpoy ng rebelyon. Kapag dumating siya, ito na ang kamatayan na mag-ama na yon. Ang tinutukoy niyo ay ang Wujian Shilu, ang direktor ng Purgatorio, at ang taong namamahala sa Wujian Shilu? Tama yon. Noon, nagtumaka sa babae ng pamilyang Qin, pinigil siya ng direktor. Nagkataong ang Wujian Shilu ay nagkaroon ng pag-aalsa, kaya pinakawalan ang magamang yon. Kung hindi dahil doon, kung sakali mang kumilos ang itim na dragon at tulungan akong lipunin ang magamang yon, ang aming pamilya Wang ay gagamitin ang buong lakas ng angkan upang mag-alay sa itim na dragon. Siyempre naman, hari ng Rakshasa.
Malaki na ng iyong nagiging ambag. Ano man ang iyong nawala, ibabalik ko ng doble. Sige. Kung ganon, ipapakilala ko kayo. Maraming salamat, Hari ng Raksasa. Shin Ming Wang. Hinarang ni Gu Xinsheng ang daanan ko. Kahit sino pa siya, kailangan niyang mamatay. Mama, ang sarap talaga ng luto mo. Mas masarap pa kasi sa luto ng papa ko. Siya kasi ay puro ang biling handa ng para sa akin. Sabi nila, hindi raw yun mabuti para sa paglaki ng bata. Ano pa bang ikakalago mo? Hindi na nga mabilang ang mga bakang namatay sa kamay mo. Sino ba talaga yung dalawa? Nagkakilala lang kami sa daan at hinila lang niya ako para gawing panangga. Hindi. Ako mabuting baby ni Mama. Seryoso ako sa pagtatanong sa inyo. Huwag maging palpak. Si Rosha King ay isang Wujin Shulo, isa sa nangungunang 10 malupit na tao. Bakit mo siya madaling natalo? Ang Wujin Shulo ay isang lugar sa mundo na halos di maabot. Gusto kong malaman, bakit mo kilala si Rosha King? Ang lugar na banal, ang Wujin Shilo, ayon sa pangalan, sa katotohanan ay isang laban sa malakas at mahina. Upang mabuhay doon, may isang paraan lang. Pumatay. Pumatay hanggang matakot ka ng iba. At bakit natalo si Rosha King kay Sanshui? Madali lang, dahil mas malakas si Sanshui. Pinagsama niyang lahat ng lakas. At ngayon, nasa rurok na siya ng kanyang kapangyarihan, habang si Rosha King ay pang-10 lang. Normal lang na matalo siya. At ikaw, anong ranggo mo? Ang papa ko ay pang-5. Ngunit alam ko, hindi niya inilabas ang buong lakas niya. Hindi ko nakala na sa daan, isang taong nahuli ko lang, ay isang Wujin Shilo na eksperto. Tingnan niyo, ang eksperto ng Wujin Shulu ay ang asawa ko. Ma, nagkakagulat ka? President Gu, pasensya na, wala akong nagkita. Yang Mi, anong problema? Mama, ba't parang gulat ka? President Gu, si Gu Junya ay umalis sa Genshu Group at tinilang ilang tao. Ito ang video na pinadala niya. Gu Jinsheng! Nasira ng aking 2 paa. Saan ititirang buhay ko? Kailangan ko mabuhay sa wheelchair. Ito ba ang gusto mo? Tama ba? Huwag mong isipin na dahil dito, ang Jinshu Group ay sa'yo na. Huwag mong kalimutan, hindi pa nagsisimula ang Yunhai Project. Kapag nakuha kong proyektong ito, lahat ng ginawa mo noon ay masasayang lang. At sa pamamagitan ng proyektong ito, maaalis ko ang Jinshu Group mula sa Yun City. Tandaan mo, ang Gu family ay narating ang puntong ito dahil sa'yo. Dahil sa'yo! Narinig ko na si Gu Junyan ay nagtatag ng bagong kumpanya at ang mga dinalang tao, alam nila ang ating kumpanya sa mga bidding strategies. Mahirap na gumawa ng bagong plano, baka hindi na makaya. Ma, huwag kang mag-alala. Nandito ang papa ko at may ilang kakakilala pa. Ibibigay namin sa inyo na yung project. Kayo? Paano ng investigasyon na inata sa inyo? Ang ulat sa Wang Xiulu, natapos ng investigasyon, si Gu Junyan itong mga nakaraang araw ay nagpapagaling sa ospital. Lahat ng papeles ay inisikaso ni Lin Xinyu. Isang bahagi ng pondo ng Wang family ay napunta sa kanya. At narinig ko ring... Ano ang narinig mo? Kamakailan, may dumating sa Yun City ng isang top level na puwersa. Baka magbago ng takbo ng Yun City. Hanggat nandito ako, ang Yun City na ito, ang posisyon ng Underground Emperor. Walang sinuman ang mga has. Salamat po. Kamusta na ang progreso ng Yunhai Project? Nagkaroon ng kaunting hadlang. Magaling na kasama si Director Dong. Ngunit tungkol sa bagay na ito, nararamdaman kong may pag-aalinlangan siya. Siguro may tinatagong lihim na hindi niya masabi. Kaya lihim ako nagpadala ng tao para mag-imbestiga. At nadiskubre ko ang kanyang anak na babae ay biglang nagkasakit kalahating buwan nang nakalipas. Hindi maaga, hindi rin huling nagkasakit. Pero eksakto sa oras ng Yunhai Project at malapit nang magsimula. Hindi ba kayo nagtataka? Ang ibig niyong sabihin, Mukhang kailangan natin pumunta doon ng personal. pasensya na po sa inyong lahat. May problema sa bahay. Hindi naging maayos ang pagtanggap. Sana ay maunawaan po ninyo. Mr. Hu, ano bang ginagawa mo? Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit nawala ng malay ang aking anak na babae sa loob ng halos kalahating buwan. Buti na lang at tinulungan ko ni Master Wang. Sa ngayon, si Master Wang ay nasa silid tulugan at nagsasagawa ng ritual para sa kanya. Sino naman kayo? Ito ay... Kaunting ka lang malang natutunan, pero nagkukunwari na kilang master, ikaw na gobernador, ay talagang napakadaling malinlang.
Sino ka bang bata ka? At nang lakas loob kang magsalita ng ganyan sa gobernador? Walang galang. Mr. Fu, ikaw nagdala ng dalawang kaibigan na ito na napakalaki ng mga bibig. Mr. Hu, hindi mo alam. Itong mga kaibigan ko, karaniwan ay may malaking kakayahan. Sige, kung ganon, gusto kong makita kung anong kakayahan meron ng batang ito. Maaari ko bang itanong, Gobernador Hong, kung maaari niyo akong dalhin para makita ang anak na babae? Akala mo kung sino ka? Ang aming binibini ay hindi mo basta-basta makikita. Pwede, kasi si Mr. Hu ang nagdala sa inyo at matagal na kami magkakilala. Ang mga taong dinala niya ay mapagkakatiwalaan ko. Mangyaring pumasok. Hindi ba sinabi kong huwag kayong pumasok? Bakit niyo ginambal ang aking ritual? Pasensya na po, Master. May isang kaibigan po rito na gustong tumulong. Nakikiusap akong bigyan sila ng pagkakataon. Hindi pwede! Ito yung oras ng ritual. Kapag ito'y nagambala, ikaw ang mananagot sa magiging resulta. Kung ganon, maghintay muna kayo. Pagkatapos muna matapos ni Master Wang ang ritual niya. Ay, nako! Kung papatuloy pa ito, talagang mamamatay na siya. Sino ka ba sa tingin mo? May nakasloob ka ba hadlangan ako? Ako ang pinuno ng Fuya Pass ng bundok ng Yunqing. Ang pangunahing tagapagtanggol ng siyam na langit ng Diyos ng Digmaan. Tagapagtanggol? Sa tingin ko, isa ka lang malaking tayo ng aso. Umalis ka rito. Pa, ikaw ba o akong gagawa? Hindi dapat magkadikit ang lalaki at babae. Ikaw nang bahala. Ano? Anak, sa wakas nagising ka rin. Halos ikamatay ng takot si Papa. Ano nangyari sa akin? Hindi ba nasa rin ako ng mga kaklase? Gusto ko nang umuwi. Halos kalahating buwan ka nang walang malay. Pinagpala ng Diyos ang digmaan ng sangkatauhan. Ang mga ritual itong mga araw, sa wakas ay nagkaroon ng epekto. Si Miss Hong ay naalihan ng masamang espiritu at ito'y naitaboy kanina. Ang dugong itim na ito ay iniwan matapos ang pagpapalis. Nakakita na ako ng walang hiya, pero wala pang tulad mo. Walang hiya. Anong mereto? Inaangkin mo lahat ang kredito. Lintik na bata! Bago ka dumating, 10 araw na ako nagsasagawa ng ritual. Sa tingin mo ba na sa isang marahang dampin ng kamay mo, ay gagaling na si Miss Hong? Governor Wang, maniniwala ba kayo dyan? Nang ako'y sumikat sa lungsod ng yun, hindi ka pa nga isinisilang. Malawak ang aking loob at hindi ko papatulan kayong mga karaniwang tao. Master Wang, pakalmahin niyo muna pong loob ninyo. Gumalang ang aking anak, pareho kayong may ambag. Governor Hong, hindi pa tapos ang sinabi niyo. Ihambing niyo ako sa mga taong sakim sa papuri at talagang isang malaking paglalapastangan sa aking dangal. Anak, ano bang nangyayari? Master Wang! Noong una, ang Diyos ng Digmaan ay naitaboy ang masamang espiritu. Ngunit dahil sa kalagitnaan ng ritual, ay sila'y nang himasok kaya kalahati lamang ang naitaboy na masama. Ano pong dapat kong gawin? Master Wang, tulungan po niyo ako! Sakto. May masisisi ako. Hindi itong kasalanan ko. Bagamat ako'y tagapagtanggol sa ilalim ng Diyos ng Digmaan, ngunit ang Diyos ng Digmaan ay napakahalaga. Hindi tiyak kung kailan na muling bababa ang banal na pahayag. Lahat ng ito'y dahil sa kanila. Kinanginggan ito si Miss Hong. Fu Winglong, ang aking anak, kapag may nangyaring masama, huwag mo ko sisihin kapag magiging malamig ako at walang awa. Ito... Porang matatamis sa salita, anong walang kwentang daw sinasabi mo? Ang binibining ito ay nalason lang naman. Kanina, pinasigla kong kayong tuluyan ng puso kaya sandali siyang nakamalay. Huwag kang magsalita ng kalokohan! Kung ganun, tanungin kita, kaya mo ba siyang gisingin ngayon? Ang kalooban ng Diyos ng Digmaan ay hindi ko kayang pangunahan. Ibig sabihin, hindi mo kaya. Kung magagawa ko siyang gisingin, hindi ba't ibig sabihin nito na isa kang huwad? Ngayon, alin man sa inyo, basta't mapagaling yung anak ko, ituturing ko bilang pangunahing pandangal, karangyaan at yaman ng walang katapusan. Napakagandang pagkakataon nito. Maestro Wang, huwag yun sanang palampasin. Nagpapanggap lang kayo. Tignan natin kung anong kaya mong gawin. Sige, Miss Hong,
Ang laso niya ay laso ng bangkay. Ang laso na ito ay tila nakapasok sa huwad ng kamatayan hanggang sa bumigay ang mga lamang loob. Ngunit kanina, nailabas na ni Sanshui ang laso ng kanyang katawan. Basta't painumin lang siya ng gamot, magiging maayos na siya. Pa, pakiramdam ko yung bigat sa dibdib ko. Ay wala na. Magaan na ang loob ko. Mabuti naman. Humiga ka at magpahinga. Master Wang, para nagmamadali kayo, saan pa kayo pupunta? Si Miss Hong ay wala na siya sa panganib. Babalik muna ako para ayusin ang mga gamit sa ritual. Manloloko na magpapanggap na banal. Kung hindi dahil ngayon, sa batang banal na doktor na ito, nilagay mo na sana sa kamatayan ng aking anak. Sabihin mo sa amin, sino nagutos sa'yo? Wala. Nagkasakit lang ng bigla si Miss Hong. Naparito lang ako para subukan. Hindi naman sa wala akong kakayahan. Talaga may pinag-aralan ako. Iyaksyon ng masamang pormasyon ba yun? Kaunting kalaman lang ang ninakaw mo sa galing ni Matandang Lin. Kung walang ilang dekada, hindi mo yan matututunan. Paano mo nalaman? Dahil ang matandang iyon ay aking guro. Tatanungin kita ulit. Sino ang nag-utos sa'yo? Magsalita ka na. Ano bang ginagawa niyo sa akin? Ipapakita ko sa'yo ang lakas ng Fuzuwai. Maawa ka na! Maawa ka! Magsasabi ka ba o hindi? Maawa ka! Sasabihin ko na! Si Guxiao, para sa proyekto sa Yunhai, inatasan niya kung gamitin ang dahilan ng paggagamot para pantayan kayo. Pagkatapos maitupad ang proyekto ng Yunhai, saka raw niya mapayagang magtanggal ang lason. May iba pa ba? Meron pa. Sabi ni Guxiao, kapag magtagumpay ito, bibigyan ako ng 100 milyon bilang bayad. Lahat ay nasabi ko na. Maawa ka! Kaya pala ganon. Gujian yan. Para sa sarili mong kapakinabangan, pinahirapan mo ang aking anak nang walang dahilan. Governor Hu, may naisip akong plano. Makapagpapawi ng galit sa iyong dibdib. Sige, gagawin natin ayon sa sinabi mo. Sa pulong ng proyekto sa Yunhai, ipapahiya ko si Gujin yan sa buong lungsod ng Yun. Sampung hari ng impyerno? Hindi ko pa narinig yan. Hindi mo alam ang 10 hari ng impyerno, pero ang Wuxiang at ang masamang espiritu, siguradong kilala mo. Siyempre naman, ang Wuxiang at masamang espiritu ay ikatlo at ika-4 na ranggo sa listahan ng 10 eksperto sa lakas. Ang dalawang yon, ang pangunahing pinuno ng 10 hari ng impyerno. Kapag nagdagdag pang direktor ng purgatorio, 3 nangungunang eksperto ang magkakasama, tsak na mamamatay ang hari ng Asura. Taos pusong binabati ang kagalang-galang ng direktor ng purgatorio. Tumayo ka na, Master. Nais ko na lahat para sa pananatili ng mga Ginoo. Sa loob ng mga silid, may mga batang katulong na mag-aasikaso sa inyo. Magaling ka. Kapag nagkasama ang direktor ng purgatorio at ang 10 hari ng impyerno, ano pa ang haring Asura kung tutuusin? Ang syudad ng Yun ay magiging libingan niya. Talaga bang napapayag mo si Governor Hong? Ang proyekto sa Yunhai ay talagang maibibigay sa aming Junshu Group? Malalaman mo rin sa tamang oras. Gucci Cheng! May lakas ka pang magpakita dito! Ganyan ang kalagayan mo, nakarating ka pa rin. Kung kaya mong pumunta, bakit hindi kami? Ikaw, Mr. Chin. Huwag mong isipin na dahil marunong kang lumaban ay espesyal ka na. Ang okasyong ito hindi pa naresolba sa pamamagitan lang ng dahas. Maghintay ka lang. Ikaw tang malit mong wheezy. Tingnan natin kung paano ko kayo aayusin. Mukhang masyado pang magaan ang ginawa ni Sanshui. Nasa wheelchair ka na. Hindi ka pa rin ba natututo? Magyabang ka na lang. Kapag nalaman mong nawala na ang anak mo, dun ka iiyak. Baka ikaw. Alam kong marunong lumaban ng batang yun, pero laging may mas malakas kaysa sa kanya. Gujin yan. Kapag nangas ka nasaktan si Sanshui, hining-hini kita patatawarin. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Sa Jingshu Group, totoong lamang ka sa akin. Pero ngayon, ang kinakatawan ko yung pamilya Wang ng Kyoto. Ano bang magagawa mo sa akin? Ang batang walang hiya ay binali ang 2 binti ko at ginawa ko mabuhay sa wheelchair habang buhay. Ibabalik ko ito ng 10 beses. Naka-off ang phone ni Sanshui. Kapag nangahas kang galawin kahit isang buhok ni Sanshui, kahit sino pang nasa likod mo, nagpoprotekta sa'yo, mamamatay ka. Gusto mo akong patayin? Mabuhay ka muna bago magsalita.
Tumabi kayo. Ang phone ni Century, hindi pa rin matawagan. Paano kung may nangyari sa kanya? Sa mundong ito, kaunti lang ang kayang gawing problema si Sanchoy. Utusan ko si Fu Yunlong na pumunta sa paralan. Magpadala ka ng mga tao sa mga paralang sakop ng Jingshu Group para mag-imbestiga. Hindi pa rin matawagan ang cellphone ni Sanchoy. Sabihan mo sa mga tauhan mo na magbantay ng mahigpit. Kapag may balita, ipaalam mo agad sa akin. Ngayong araw isang malaking araw para sa Yun City. Ang Yunai Project na 3 taon ng pinaplano ay tuluyan ng isasagawa ngayon. Ang mga lahat ng narito ay mga kinatawan sa mga kilalang kumpanya sa Yun City. Sama-sama na tagsaksihan ang dakilang sandaling ito. Ngayon ay aking ipapahayag. Ang nakakuha ng Yunai Project ay si Gu Jinyan! Hindi mo sinabi mong napag-usapan ninyo ni Governor Hong? Kalimutan mo na. Ang mga interes sa negosyo, ay hindi mo pa maiintindihan. Ganito talaga. Ang dapat maging wakas ito. Sabi ko na sa akin mapupunta ang Yunai Project kahit may 300 bilyon ka. Ano naman ngayon? Kapag nakuha ko na ang Yunai Project at nakipagsanib puwersa sa pamilyang Wang ng Kyoto, ang Jinshu Group ninyo ay magiging pagkain lang namin. Ngayon palang nagsisimulang palabas. Maraming salamat po, Governor, sa iyong pagtatangkilik. Ibubuhos kong lahat ng aking lakas upang maisakatuparan ng maayos ang Yunai Project. Magmadali, narito ang plano ng proyekto at ang mga kontrata. Magpapadala ko ng tao para ihatid yan sa iyo mamaya. Yang Master Gu ay napakabata pa, ngunit kaya niyang gampanan ng ganitong responsibilidad. Hindi ba nararapat na magsabi ng ilang mga salita sa mga panauhin? Lubos ako nagpapasalamat kay Governor Hong sa kanyang malaking tiwala sa pagbigay sa akin ng napakahalagang proyektong ito. Ibubuhos ko ang aking buong lakas upang tulungan ang Yun City at magdala ng kapakinabangan sa mga mamamayan nito. Karapat dapat siyang tagapagmana ng pamilyang Gu. Ang ganitong lawak ng isipan ay tunay na kahanga-hanga. Ano sa tingin niyo, mga ginoot ginang? Sa murang edad ni President Go, kaya niya ako ng ganitong responsibilidad. Tama! Sapat na yon. Ngayon ay iimbitahan natin ang espesyal na panauhin upang ihatid ang kontrata ng pagpipirma. Ikaw? Bakit ikaw?